Mga kapuso, gaya po ng nakagawian, may kontrasona muli ang minorya bilang reaksyon sa State of the Nation address ng Pangulo. Kabilang sa tinalakay ang mga nakakulong na minority senators, flood control scam at pagkahuli umano ng Pilipinas sa mga kalapit bansa. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Emil, isang araw nga matapos ang SONA ng Pangulo ay nagkaroon naman ng pagkakataon ang minority dito sa Senado para sa kanilang kontra-SONA. Panawagan nila ay sana daw ay lumabas ang buong katotohanan kaugnay sa flood control project. Pinuna din po nila yung tinatawag nilang selective justice laban sa ilan nilang kasamahan sa oposisyon. Tradisyon sa Kongreso na isang araw matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, nagsasalita naman ang oposisyon para sa kanilang kontra-SONA. Sa kanyang talumpati, tinawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang nangyayaring aniyay selective justice. Sabi niya, matuturing na political prisoner sina Senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta na ngayon ay nakakulong ng walang piyansa. Ang pagtatagurin aniya ni Senador Bato de la Rosa mula sa warrant of arrest ng International Criminal Court resulta umano ng kawalan ng hustisya. Sabi ng Pangulo, I am president not only of my family, and it is worth yung palakpak na binigay sa kanya. But can we add, the president is also not only the president of the administration, he is also the president of the opposition. And respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners, and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So, Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon? Inilatag din niya na napag-iwanan na umano ang Pilipinas ng mga kalapit bansa nito, tsaka kinonekta sa katiwalian sa bansa. Anya, kailangan ng tunay na reforma. Ang estilo ng talumpati ni Cayetano, nakadisenyo na parang nag-uusap ang isang ama at kanyang anak. Tay, pinapanood ko ang Pangulo kahapon, bakit unang-una niyang binanggit ang flood control? Anak, biggest issue of the year yan at pinakamalaking skandalo sa corruption in our history. Anak, importante ma-resolve yan. Dapat kasi bumalik ang tiwala sa leaders at sistema. Binanggit din ni Cayetano ang ilan pang problemang kinakaharap ng bansa, gaya anya ng mahinang performance ng agrikultura. Parati kasi tayong nagdi-disagree, kaya napabayaan ang agri. Diba? Marami po talagang magaling sa Pilipinas, diba? We really disagree with many things. So, ang napabayaan yung agri. Mr. Senate President, do you agree? Ilan pa sa sinabi ni Cayetano sa kanyang kontrasona, ang hirap sa paghahanap ng maayos na trabaho na sana anyay matugunan ng gobyerno. Hirap ng buhay sa mga probinsya, kaya kailangan aniya ng tunay na rural development project. At sana ay matuloy na anya ang Mindanao Railway Project. Nung nagsimula ang sesyon, 20 ang senador sa session hall. Nagkaroon ng break at nang magsasalita si Cayetano, 11 senador na lang ang present. Nagpasalamat naman si Senador Robin Padilla sa isa sa natira sa session hall. Ako po ay nagpupugay din sa atin pong kasama sa mayorya kay Senator Risa Hontiveros na nandito po at nakinig sa atin na minorya. Maraming salamat po. Isa pong malaking kaligayahan po sa amin na kayo po ay nandito. Maraming salamat po. Hinihinga namin ng reaksyon ang majority senators. Emil, bukas ang inaasahan ay magiging abala itong mga senador dahil meron silang impeachment trial sa umaga at sa hapon naman ay may session. Emil? Sandra, ano ang dahilan kung bakit umalis ang ibang senador at 11 na lamang ang natira sa session hall kanina?
Emil, base dun sa agenda no, na inilabas kanina, panghuli rin talaga yung speech ni Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Pia Cayetano. At earlier, didiscuss na nila yung mga iba't ibang bagay. Kasama na nga yung pagpasa nila kanina ng ilang bills on third and final reading. So, masasabi na malaya din naman yung mga senador na umalis na kung sakali sa tingin nila ay hindi na kailangan yung kanilang presence base doon sa agenda na nabanggit. Ganun pa man, kaya siguro interesting ito ay dahil alam naman din natin na mayroong ilang senador na kairingan itong si Senador Alan Peter Cayetano at ganun din dahil tumayo itong si Senador Robin Padilla para pasalamatan si Senadora Risa Hontiveros na isa po doon sa aapat na lamang na miyembro ng majority na nanatili kanina. Emil? Ako'y dadako na sa pagpapatuloy ng pagdinig bukas. Ano naman ang mga aasahan sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas? Yes, Emil, bukas ang pinatawag po ay 2 land bank officials at nagsampi na rin na ilang dokumento. Kaugnay na po yan doon sa Article 1 o yung confidential fund ng BICE. At kung yung maalala, last week ay nagtapos na yung Article 4 pero nakabinbin pa rin, Emil, yung usapan kasi merong panukala na sana raw ay pagkatapos ng bawat article ay hayaan na rin yung depensa na makapag-present ng kanilang defense para sa BICE. Pero ang usapin po yan ay nakabinbin pa. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.